tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa ating balitang pandaigdig, isang matinding krisis ang kinakaharap ngayon ng mga mangingisda sa bansang Ecuador. Sila ay kasalukuyang naiipit sa gitna ng dalawang naglalakihang puwersa, ang mararahas na kartel ng droga sa Pampang at ang mga nakamamatay na pag-atake mula sa himpapawid ng militar ng Estados Unidos sa karagatan. Ang trahedyang ito ay nagiiwan sa mga lokal na mangingisda na walang matataguan o matatakbuhan para sa kanilang kaligtasan. Tuwing madaling araw sa baybayin ng Pasipiko sa Ecuador, partikular sa mga nayon ng San Mateo at Jaramillo, karaniwang pumapalaot ang mga maliliit na bangka para sa kanilang pang-araw-araw na huli. Ngunit sa likod ng tila payapang eksenang ito, nagtatago ang isang malaking panganib. Ang lalawigan ng Manabi ay naging pangunahing daungan na ngayon para sa malawakang kalakalan at pagpupuslit ng cocaine patungong Hilagang Amerika. Ang mga mangingisda rito ay may pambihirang husay sa paglalayag sa malalim na karagatan, kaya naman sila ang pangunahing target ng mga kartel ng droga upang maging tagahatid. Pinipilit silang pumili sa dalawang halos imposibleng pagpipilian, kumita ng salaping higit pa sa kanilang taunang kita sa pamamagitan ng pagpupuslit ng droga o harapin ang matinding pangingikil, banta sa buhay at karahasan kung sila ay tatanggi. Kung sa Pampanga ay nariyan ang banta ng mga kartel, sa gitna naman ng karagatan ay nagmumula ang panganib sa biglaang pag-atake mula sa himpapawid. Sa ilalim ng operasyong tinatawag na Southern Spear ng militar ng Estados Unidos, target ng kanilang mga pag-atake ang mga hinihinalang narco-terrorist na naglalayag sa rutang ito. Ang kampanyang ito ay naglalayong harangan ang pagpasok ng ilegal na droga sa kanilang bansa. Ayon sa mga opisyal na ulat, winasak ng militar ng Estados Unidos ang hindi bababa sa 67 sasakyang pandagat at kumitil sa buhay ng mahigit 220 tao mula noong nakaraang Setyembre. Bagamat inaako ng gobyerno ng Amerika ang ilang pag-atake, may mga insidente ng pambobomba sa mga sibilyang mangingisda na nananatiling walang malinaw na pananagutan at patuloy na ikinababahala ng mga pamilya. Isang malalim na investigasyon ng Reuters at mga ulat mula sa Washington Post ang nagbunyag na ang ilan sa mga pag-ataking ito ay bahagi ng isang lihim na programa ng CIA. Kabilang sa mga naging biktima si Simon Villacreces, isang mangingisda na kasama sa 16 na tripulante ng bangkang Negra Francisca Duarte II na naging target ng drone habang sila ay payapang nangingisda sa gitna ng karagatan noong Marso. Ayon sa testimonya ni Villacreces, habang sila ay naglalayag noong ika-17 ng Marso, nakarinig sila ng kakaibang ugong ng drone sa himpapawid bago ang isang malakas na pagsabog malapit sa kusina ng kanilang bangka. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at usok, napilitan silang tumalon sa malamig na tubig ng Pasipiko habang ang iba naman ay sumakay sa dalawang maliliit na demotor na bangka upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Sa kanilang paghahanap ng tulong sa kalapit na sasakyang pandagat, laking gulat nila nang matagpuan ang mga armadong lalaki na nagsasalita ng Ingles at nakasuot ng unipormeng militar. Agad silang tinutukan ng baril, piniringan at tinalian ang kanilang mga kamay sa likod. Kalaunan ay dinala sila sa El Salvador para sa medikal na paggamot bago tuluyang pinauwi sa Ecuador sa pamamagitan ng mga komersyal na biyahe sa eroplano. Hindi nag-iisa ang trahedyang naranasan ng pangkat ni Villacreces. 9 na araw matapos ang pag-atake sa kanila, isa pang bangka na nagngangalang Don Maca mula sa parehong rehiyon ang binomba rin ng drone sa katulad na paraan. Ang mga tripulante nito ay nakaranas din ng marahas na pagtrato mula sa mga dayuhang puwersa bago pinauwi, na nagpapahiwatig na may sistematikong operasyon na nagaganap sa naturang karagatan. Bukod dito, hindi bababa sa 8 mangingisda mula sa isa pang bangka, ang Fiorella ang opisyal na nawawala pa rin mula noong Enero ng taong ito. Ayon sa mga nakaligtas na saksi, nakakita sila ng makapal na usok sa huling lokasyon ng bangka matapos marinig ang mga pagsabog. Ang mga pamilyang naiwan sa Ecuador ay patuloy na nagluluksa at naghahanap ng katarungan sa gitna ng kawalan ng malinaw na impormasyon mula sa pamahalaan. Naniniwala ang 3 eksperto sa seguridad na ang Estados Unidos ang halos tiyak na responsable sa mga pag-ataking ito. Ito ay dahil na rin sa patuloy na kampanya ng US Southern Command sa rehiyon. Binigyang diin din nila na ang militar ng Ecuador ay walang sopistikadong teknolohiya ng drone na may kakayahang magsagawa ng ganitong uri ng tumpak na pag-atake mula sa himpapawid na nagpapatibay sa teorya ng pakikialam ng isang dayuhang kapangyarihan.
Nang hinga ng opisyal na pahayag, ang Department of Defense ng Estados Unidos ay tumangging mag-give ng detalye at itinuro ang mga tanong sa Southern Command, na tumanggi ring magkomento dahil sa mga usaping pangseguridad. Samantala, ang gobyerno ng Ecuador sa pamumuno ni Pangulong Daniel Noboa ay nananatiling tahimik at sinabi ng kanilang militar na ang lahat ng impormasyon ukol sa operasyon laban sa droga ay itinuturing na kumpidensyal. Dahil sa matinding takot at trauma mula sa karanasang ito, marami sa mga nakaligtas na mangingisda ang nagpasyang huwag ng muling bumalik sa dagat. Si Ville Cruces na nakaranas ng pinsala sa ulo ay nagpahayag na baka tuluyan na niyang iwanan ang pangingisda habang buhay. Ito ay isang napakahirap na desisyon dahil ito ang tanging paraan upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, patuloy ang marahas sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng mga kartel tulad ng Los Choneros at Los Lobos sa mga baybaying lugar ng Ecuador. Ang mga grupong ito ay opisyal nang idineklara ng Estados Unidos bilang mga teroristang organisasyon dahil sa kanilang direktang ugnayan sa mga makapangyarihang kartel ng droga sa Mexico, tulad ng Sinaloa Cartel at Jalisco New Generation Cartel na nagpapakalat ng karahasan. Ang mga mangingisdang tumatangging makipagtulungan sa mga kartel ay pinipilit na magbayad ng tinatawag na bayad para sa proteksyon na umaabot sa $1,200 bawat biyahe. Ang halagang ito ay katumbas ng 3 hanggang 4 na buwang kita ng isang karaniwang mangingisda. Kung hindi sila magbabayad, nahaharap sila sa matinding paghihiganti, pananakit o kamatayan para sa kanila at sa kanilang buong pamilya. Kung papayag naman silang magpuslit ng cocaine para sa mga kartel, maaari silang kumita ng hanggang $40,000 bawat biyahe. Ang malaking halagang ito ang umaakyat sa marami dahil sa kahirapan, ngunit ang kapalit naman ay ang mataas na panganib na mabilanggo sa mga kulungan sa Amerika o El Salvador. Sa katunayan, daan-daang lokal na mamamayan mula sa Jaramillo ang kasalukuyan ng nakapiit sa mga dayuhang bilangguan. Upang maiwasan ang pangingikil at ang mga nakamamatay na pag-atake mula sa himpapawid, ang ilang mangingisda ay napipilitang maglayag lamang sa gabi o baguhin ang kanilang mga nakasanayang ruta. Ang iba naman ay napipilitang magbayad ng buwanang bayad sa mga gang upang mabigyan sila ng impormasyon at koordinasyon tungkol sa mas ligtas na ruta. Ipinapakita nito ang kawalan ng kontrol ng pamahalaan sa sarili nitong teritoryo at karagatan laban sa mga kriminal. Bagamat ipinagmamalaki ng Estados Unidos at Ecuador ang tagumpay ng kanilang magkasanib na operasyon tulad ng pagsamsam sa libu-libong kilo ng cocaine at pag-aresto sa mga pinaghihinalaang smuggler, sinasabi ng mga kritiko na hindi nito napipigilan ang daloy ng droga. Hanggat nananatili ang matinding kahirapan sa rehiyon, laging may makikitang bagong mangingisda ang mga kartel na madaling maakit o mapilitang sumali. Ayon sa mga eksperto sa organisadong krimen, ang pagpapasabog sa mga maliliit na bangka sa gitna ng dagat ay hindi kailanman lulutas sa ugat ng problema. Ang malaking bahagi ng kalakalan ng droga ay dumaraan pa rin sa malalaking komersyal na daungan gamit ang mga container ship. Ang kasalukuyang diskarte ng pamahalaan ay naglalagay lamang sa mga mahihirap at vulnerableng mangingisda sa mas malaking panganib at posibilidad ng kamatayan sa dagat. Sa huli, ang mga mangingisda ng Ecuador ay nananatiling pangunahing biktima sa isang madugong digmaan na hindi naman kanila sa pagitan ng mararahas na kartel na handang pumatay at ng mga pag-atake mula sa himpapawid ng isang dayuhang kapangyarihan, ang kanilang buhay ay tila walang halaga. Isang malungkot na katotohanan na sa mundong ito ng iligal na droga, ang bawat mahirap na mangingisda ay itinuturing lamang na madaling mapalitan. Isang seryosong insidente ng pagkawala ng kuryente ang kamakailan lamang naranasan ng isang barkong pandigma ng Estados Unidos habang naglalayag sa South China Sea. Ang guided missile destroyer na USS Benfold ay dumanas ng matinding aberya sa makina na nagdulot ng kawalan ng kuryente sa loob ng ilang araw. Agad nitong pinatigil ang operasyon ng mga mahahalagang sistema sa barko, isang pangyayari na nagdulot ng malaking pagkabahala sa seguridad ng rehiyon. Naganap ang nasabing insidente noong ika-24 ng Hulyo, ngunit kamakailan lamang ito formal na isinapubliko ng militar ng Amerika. Si Commander Matthew Comer, ang opisyal na tagapagsalita ng US-7 Fleet, ang nagkumpirma ng balita nitong ika-14 ng Agosto. Ayon sa kanya, ang barko ay dumanas ng tinatawag na technical casualty o malubhang aberyang teknikal na nakaapekto sa pangkalahatang operasyon nito.
Ipinaliwanag ni Commander Comer na habang nagsasagawa ng mga regular na operasyon ng USS Benfold sa malawak na rehiyon ng Indo-Pacific, biglang nagkaroon ng malubhang problema ang mga generator nito. Ito ang naging mitsa ng malawakang blackout sa buong barko. Sa kabila nito, pinuri niya ang disiplina ng mga tripulante na nanatiling ligtas, matatag at profesional sa pagharap sa napakahirap na sitwasyong ito habang nasa gitna ng laot. Sa opisyal na terminolohiyang pandagat, ang technical casualty ay tumutukoy sa mga malalaking sira sa makinarya, kagamitan o sistema ng kontrol na maaaring magdulot ng aksidente sa dagat. Ang ganitong uri ng aberya ay hindi lamang isang simpleng mechanical na sira, kundi isang direktang banta sa kaligtasan ng buong sasakyang pandagat at sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta sa paligid nito habang naglalayag. Bagaman hindi opisyal na ibinunyag ng US Navy ang eksaktong lokasyon kung saan naganap ang blackout, kinumpirma ng USNI News na ang USS Benfold ay aktibong naglalayag sa South China Sea nang mangyari ang aberya. Ang rehiyong ito, na kinabibilangan din ng West Philippine Sea, ay kilala sa mataas na tensyong geopolitical, kaya naman ang anumang kahinaan ng barkong pandigma rito ay may malaking implikasyon sa seguridad ng rehiyon. Ibinahagi rin ni Commander Comer ang mahirap na kalagayan ng mga sundalo sa loob ng barko habang walang kuryente. Dahil sa blackout, hindi gumana ang kusina, mga palikuran at ang air conditioning system sa loob ng ilang araw. Maging ang supply ng malinis na tubig na maiinom ay lubhang naapektuhan ng insidente na nagdulot ng matinding pagsubok sa kalusugan at kaginhawaan ng buong tripulante ng USS Benfold sa laot. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng pamunuan ng US Navy kung tuluyan bang naparalisa ang mga high-tech radar at combat systems ng barko habang walang kuryente. Tumanggi si Comer na magbigay ng detalye ukol dito upang mapangalagaan ang seguridad ng kanilang operasyon. Gayunpaman, ang kawalan ng kuryente sa loob ng ilang araw ay nagpapahiwatig na maaring naapektuhan din ang kakayahan ng barko na ipagtanggol ang sarili sa gitna ng sensitibong karagatan. Upang masagip ang USS Benfold, agad na sumaklolo ang iba pang barko mula sa USS George Washington Carrier Strike Group. Ang guided missile cruiser na USS Robert Smalls ang naghatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga tripulante. Ang mabilis na pagtutulungang ito ang nagbigay daan upang ligtas na makarating ang nasirang destroyer sa pinakamalapit na daungan para sa pagsasagawa ng agarang pagkukumpuni. Noong ika-28 ng Hulyo, matagumpay na dumaong ang USS Benfold sa Subic Bay sa Pilipinas upang simulan ang malawakang pagsasaayos. Ang Subic Bay na dating base militar ng Amerika ay nagsilbing ligtas na kanlungan para sa nasirang barko. Dito agad na ipinadala ang mga dalubhasang inhinyero at mga ekstrang bahagi upang suriin ang lawak ng pinsala sa mga generator at maibalik sa normal ang operasyon nito. Isang araw matapos dumaong sa Pilipinas, pansamantalang inilikas sa mga tripulante mula sa barko patungo sa mga akomodasyon sa lupa noong ika-29 ng Hulyo. Ito ay upang bigyang daan ang masusing pagsisiyasat at maiwasan ang panganib habang kinukumpuni ang mga linya ng kuryente. Ipinakita rin ng hakbang na ito ang tindi ng pinsala dahil pansamantalang hindi na maaaring tirhan ng ligtas ang loob ng barkong pandigma. Matapos ang ilang araw na puspusang pagtatrabaho ng mga tekniko, muling naibalik ang kuryente sa USS Benfold noong ika-30 ng Hulyo. Gayunpaman, tumagal pa hanggang ika-7 ng Agosto bago tuluyang natapos ang lahat ng kinakailangang pagkukumpuni sa mga makina. Ang mahabang prosesong ito ay nagpapatunay na hindi naging madali ang paglutas sa komplikadong problemang teknikal na dumapo sa naturang destroyer. Matapos makumpleto ang pagsasaayos at kumuha ng sapat na supply ng gasolina, opisyal na nilisan ng USS Benfold ang Subic Bay noong ika-8 ng Agosto. Matagumpay na nakarating ang barko sa Yokosuka Naval Base sa Japan noong ika-13 ng Agosto. Ang Yokosuka ang nagsisilbing pangunahing himpilan ng US 7th Fleet sa Asia, kung saan sumailalim pa ang barko sa karagdagang pagsusuri ng kanilang mga eksperto. Dahil sa hindi inaasahang aberyang ito, hindi na nakasama ang USS Benfold sa paglalayag ng USS George Washington Carrier Strike Group patungo sa Middle East. Ito ay isang malaking dagok sa estratehikong plano ng militar ng Estados Unidos, lalo na't kailangan ng karagdagang puwersa sa gitnang silangan dahil sa tumitinding tensyon doon. Napilitan silang baguhin ang kanilang nakatakdang deployment sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng formal na investigasyon ang US Navy upang matukoy ang pinagmulan ng matinding pagkabigo ng mga generator.
Nais nilang malaman kung ito ba ay dahil sa kapabayaan sa pagpapanatili, depekto sa mga piyesa o pagkasira dahil sa katandaan ng barko. Ang resulta ng pagsisiyasat na ito ay magiging kritikal upang maiwasan ang katulad na insidente sa iba pang barkong pandigma sa hinaharap. Ang USS Benfold ay isang Flight IR Labor class destroyer na pumasok sa serbisyo noong taong 1976. Isa ito sa mga unang barkong pandigma ng Amerika na nilagyan ng makapangyarihang Aegis Ballistic Missile Defense System. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang matukoy at humarang sa mga missile ng kaaway na tumutulong sa pagpapatatag ng depensang panghimpapawid ng flota ng Estados Unidos. Ang paggawa sa USS Benfold ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 bilyong noong dekada 90, nakatumbas ng higit $2 bilyong o mahigit sa ₱100 bilyong sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng napakalaking halagang ito at ng modernong teknolohiya nito, pinatunayan ng insidenteng ito na maging ang mga pinakasopistikadong barko ay maaari pa ring maparalisa ng mga seryosong aberya sa sistema ng kuryente. May haba na 154 na metro at bigat na 9,000 tonelada, ang USS Benfold ay nilagyan ng 3 Rolls-Royce AG9130F gas turbine generators. Ang bawat isa rito ay may kakayahang gumawa ng 2,5 megawatt ng kuryente upang patakbuhin ang mga radar, sopistikadong armas at iba pang sistemang kailangan ng mga tripulante. Ang sabay-sabay na pagkasira ng mga ito ang nagdulot ng malaking krisis. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng ganitong problema ang flota ng Amerika sa rehiyon. Noong huling bahagi ng Abril, isa pang destroyer ang USS Higgins ang dumanas din ng katulad na technical casualty sa power distribution network nito habang nasa Indo-Pacific. Ang sunod-sunod na insidenteng ito ay nagtataas ng alarma ukol sa kalagayan ng pagpapanatili ng mga barko ng US Navy sa kasalukuyan. Sa kaso ng USS Higgins, ang aberya ay nagdulot ng kabuang blackout at nagpatigil sa propulsion system nito, dahilan upang tuluyan itong mawalan ng propulsion at maanod sa dagat sa loob ng ilang oras. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalaking hamon sa kahandaan ng militar ng Amerika sa pagpapanatili ng kanilang presensya sa karagatan, lalo na sa mga estratehikong lugar tulad ng Asya at Pasipiko. Ang mga insidenteng ito ay nagaganap sa panahon ng matinding kompetisyon sa pagitan ng Amerika at Sina sa South China Sea. Ang pansamantalang pagkawala ng mga destroyer tulad ng USS Benfold ay maaaring magpahina sa kakayahan ng US na magpakita ng puwersa at magbigay ng katiyakan sa mga kaalyado nito sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas, na umaasa sa malakas na presensya ng Amerika para sa katatagan ng ating karagatan.